of the salt water and the fresh water. So there are many different types of mangrove forest. As you can see side by side, that's what we call the riverine forest. You can see the male mangrove, or the scientific name is the Rhizophora apiculata, and the female mangrove, Rhizophora macronata. So how can we differentiate the male mangrove and the female mangrove? So through their propagules, makikilala natin siya, which is yung female mangrove, mahaba po yan siya, and then madali po yan siyang mabali. And then sa lalaki naman po, maiksi po yan siya pero matigas po yan siya. So, mayroon din po dito isang uri ng mangrove na Xylocarpus granatum ang scientific name. Local name niya po dito is tabige. Ngayon po, tinatawag na rin po siyang puzzle fruit, which is yung form ng kanyang seed sa loob, which para siyang puzzle, kaya siya tinawag na. Kung gusto niyo pong makita, bubuksan po natin mamaya. So, dito po sa Philippines, mayroon po tayong 34 species of mangrove recorded. So, in Palawan, there are at least 32 species. And dito sa Bakungan, Ininwahig, hosts at least 20 species of mangrove. So, the largest mangrove forest area in Palawan are found in Ilugan and Puerto Princesa Bay. In southern Palawan, municipalities of Batarasa and Balabac. So, the name Manila, capital of the Philippines, which is originated from the species of mangrove, which is the nilad, which are very abundant before in Manila Bay in the Pasig River, kaya siya tinawag na Manila. So, yung mangrove po, mayroon po siyang natural regeneration. For example po, these propagules, once it falls down from a mangrove tree, they must undergo a process of survival during high tide. So, they float on a horizontal position for about 10 days. Then, during low tide, these propagules are shaped in such a way when they fall, they easily establish themselves into soft muddy bottom. So, hindi na natin siya kailangan itanim. Like this naman po, yung tabige, which is pag gulang na po yun siya, nagkakrak po itong kanyang lalagyan, yung seeds niya po mahuhulog, then tutubo rin po siyang muli. So, opo, para siyang puzzle. Gusto niyo pong makita yung laman? Yes. Pa-open na. Patikin mo rin sa kanya. Yung oil po nito, ginagamit po siya for astringent or to repellent. Yung oil po ng seeds. So, ayun po. Yung mangrove po siya. Alam niyo po ba yung mangrove can contribute some 670 kg of fish per hectare per year? Because yung leaves that fall from a mangrove tree break up and decompose into small pieces, what we call the detritus. So the detritus is broken down by bacteria, fungi, and other microorganisms, which are valuable sources for our marine animals. So yung may nakikita po yung mga brownies dyan, yan po yan siya, unti-unti po siyang nagde-decompose at yan po yung nagiging food ng mga ating mga marine animals. And then yung mangrove po, nagsiserve yan siya as the habitat for our birds. Yan po yung nakikita nyo sa postcard dyan. So, yung mga birds po na yan, makikita po natin yan dito sa area. At ano po, sa mga bees, monkeys, dyan din po sila. Firefly po, dyan po din natin makikita. Tirahan po nila ang mangrove. And then, nag-serve din ng nursery ground. Nagpo-provide ng nursery ground yung ating mangrove, which is for our prawns, crabs, and it can support our fisheries production. So, yun po. Dito po sa amin, kagaya po niyan, yung mangrove po, nagsiserve yan siya as physical barriers. For example po, may mga typhoons or any kind of calamity. Yung crown ng mangrove tsaka yung stem niya po, physical barriers niya yan. At yung roots niya po, nagsiserve yan it can hold and traps the siltation in nurture areas by trapping in absorption. So, ngayon po, hindi po maapektuhan yung ating mga coral reefs or mga seagrasses dahil may nagtatraps po ng mga mangrove. So, ayun po. Pero, mayroon din po yung mangrove, mayroon din po siyang tinatawag na trouble. Yun nga. Kasi, there are some people having a fish pond conversion. So, they need to cut our mangrove. So, they did not know that natural production from a mangrove can contribute some 670 kg of fish per hectare. Has proven more cost than effective aquaculture. Than aquaculture. Mas maganda po siya kung natural production lang po. Ayun po, kaya hindi na po natin kailangang mag-cut ng mga trees. So, in 1950 po, mayroon po tayong 500,000 hectare na nakakovered po dito sa Philippines. Presently, the remaining po is estimate na 100,000 hectare. Yung isa pong reason, which is yung sabi nga pong fish pond conversion. So, malaki po talagang kawalan sa ating mga mangrove. So, kaya kailangan po nating protektahan yung ating mangrove. Ayun po. Thank you po. So,
So, question po. One half sheet of paper. Baka may question po kayo, yung mga meron po Di ba nakakatulong siya sa climate change? Opo, pagka may typhoon, nagsiserve yan siya, gaya nga po sinabi ko na physical barriers niya yung stem tsaka yung crown ng mangrove. So, pati yung ating coastal areas, mapoprotektahan niya po. So, ayun po yung seeds. Kaya daw po, 30 minutes. Sa isang kabungan niya, hindi lang isa yung tutubo. Dahil lahat ng seeds niya, Isang mangrove. Ay, hagis ko ha, buti nyo. Ay, ang ganda. hanggang makabalik po ha. Sana meron kayo yung tuyo na nito. Yung pwedeng ng ano, hindi na kailangan Laruin. biyak every time. Wala po kasi years kaya. Oo, ay ganon. Mature na siya, nakikita. Akin na lang to. Ay, O, dinadala hinihingi na nga, po oh. nila, kaya po. Kuha na lang. Event, sabihin nyo may bayad po. Anong tawag niya? Anong tawag? Puzzle fruit. Puzzle fruit. Local name niya po Tabige. Tabige. Po, tawag. Oh, di ba? Scientific name. Ano naman, meron ka ng Tabige. Scientific name niya ano po? Xylocarpus granatum. Oh, di ba? Sige sir ha, pagbalik ha. Ayan na yan. Doon na. Ano yung scientific name ng white collar kingfisher? Ayan na po yung scientific name.